Una sa lahat, nagmistulang ilog ang iba't ibang kalsada sa Dubai kasunod ng malalakas na pag-ulan. Halos lumubog na sa tubig ang mga maliliit na sasakyan. Apektado rin ang operasyon ng mga paliparan at tren. Pati ang ilan nating kababayan, stranded. Ang iba pang detalye ng balitang yan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan. Dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-17 araw ng Abril taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po frontline na balita. Supply ng kuryente sa gitna ng matinding init ng panahon, manipis na naman. Luzon at Visayas grid nasa yellow alert ulit. Sa sobrang init, taxi driver sa Maynila nawalan ng malay at bumangga sa poste. Fire volunteer patay sa pagresponde sa sunog sa San Juan. Mahigit 150 pamilya nawalan naman ng tirahan. Sa Calapan City, Oriental Mindoro naman, SUV na nakapark sa isang mall biglang lumiyab. Doktor kayo po, tatawid ka lang po dadaan eh. Hindi po diretso mapailan po yun eh. Pero pinabayin niya pa rin po yung kabaan eh. Mga driver ng light electric vehicles, gaya ng e-bike at e-trike na dumaraan sa mga pangunahing kalsada kahit bawal, sinimulan ng pagmultahin. Ilan sa mga sasakyan na impound din. PBA player na nasita sa EDSA busway nagtangkaw mo ng manuhol ayon sa mga enforcer. Sanggol sa Bukidnon, pinagsasaksak at pinatay ng sariling ama. Itinuturong motibo ng krimen, selos sa third party ng asawa. Sa Camarines Sur, 18 anyos na babae, natagpuang patay sa ilog at pinangambahang kinahasa pa. Five-time NBA champion Derek Fisher, game na magturo sa mga aspiring Pinoy basketball players sa Mandaluyong. At sa Frontline Showbiz, P-pop powerhouse SB19 at American singer na si Max Schneider may pasabog na collab. Patay ang isang fire volunteer na rumisponde sa sunog sa San Juan City kahapon. Nadaganan siya ng gumuhong debris mula sa isang nasunog na bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Nilamon ng malaking apoy ang magkakadikit na mga bahay na ito sa Barangay Batis, San Juan City, pasado alas 5 ng hapon kahapon. Karamihan sa mga bahay gawa sa light materials kaya mabilis kumalat ang sunog. Tulong-tulong naman ng mga bumbero na apulahin ng sunog dahil oil depot ang katabi nito. Kwento ni Ana na isa sa mga nasunugan, halos sa katapat lang ng bahay nila nagsimula ang apoy. Nakita ko may sumisigaw na may usok. Hindi ako nakalingon sa paglabas namin ng pinto. Nandoon pala mismo sa aming hilira ng 4th floor ang sunog. Nahirapan ng mga bumbero na bombahin ng tubig ang mga nasusunog na bahay dahil hindi makapasok ang fire truck sa lugar. Tumagal ng 2 oras ang pag-apula sa sunog. Pero habang palabas ang grupo ng mga bumbero, bumagsak ang bahagi ng isang nasunog na bahay. Nadaganan nito ang 25 anyos na fire volunteer na si Casper Kenneth Oliver. Pinagtulungan ng mga kasama niya na alisin si Oliver sa guho. Sinugod pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay kalaunan. Nabagsakan po siya ng flooring ng galing po sa second floor ng bahay. May isang bahay doon na gumuho. So nangyari yung pagguho habang umaatras na yung mga bumbero natin kasi nag-iimpake na kasi fire out na siya. Ang isa sa mga kasama ni Oliver nakarinig daw ng malakas na pagbagsak. Nagulat na lang daw sila nang makitang naipit ang kasamahang fire volunteer. Habang nasa loob kami, magkakasama kami lahat. May 2 bahay pa kasi na nasusunog sa loob. Pagtabid namin ng pangalawang bahay, is doon na namin narinig yung pag-collapse ng isang buong bahay. So pag-iikot namin, nalaman namin na may natrap pala na isang kasama namin. Sakit po para sa amin. Lalo na ang tagal ng pinagsamahan namin. Emosyonal naman ang mga kaanak ni Oliver sa kanyang sinapit kapalit ang kanyang kabayanihan. 4 na taong fire volunteer daw ang biktima.
Siyempre masakit, alaga namin yan eh. Sa amin lumaki yan eh. Kaya nakakalungkot nga eh. Very dedicated po yan. Doon pa nga natutulog lagi yan sa headquarters nila eh. Sa yung fire volunteer na headquarters na doon siya natutulog lagi. No? Magpapaabot ng tulong ang BFP-NCR sa pamilya ni Oliver. Mahigit 150 pamilya naman ang naapektuhan sa sunog. Kasalukuyan silang nananatili sa San Juan Gym at iba pang evacuation sites sa lungsod. Inihahanda na raw ng San Juan LGU ang tulong pinansyal para sa mga nasunugan. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Balot pa rin ng makapal na usok ang isang dump site kung saan sumiklab ang sunog sa Talisay, Cebu. Isa sa nakikitang mitya ng sunog kaya napakainit na panahon. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Mula sa malayo pa lang, kita na ang makapal at maitim na usok mula sa nasunog na dump site sa Barangay Tapul sa Talisay, Cebu. Paglapit sa lugar, halos zero visibility. Sa tindi ng usok, may mga residenteng nahihirapang huminga. No sir, hindi makahinga, tapos yung mga bata, kawawa dito yung mga bata kasi yung usok, makadamage ng katawan. Hirap na hirap sir, tapos walang hanap buhay. 200 residente ang apektado ng nangyaring sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, delikado sa kalusugan ang usok na nagmumula sa dump site. Hindi natin alam yung ano yung basura nandun, tapos pag nasunog yung usok talagang delikado, sardo sa ating katawan. 2 araw ang itinagal bago tuluyang naapula ang apoy. Pero dahil mausok pa rin, nananatiling nakabantay ang mga bumbero para siguruhing hindi magliliabulit ang apoy sa lugar. Tuloy-tuloy rin ang pagbubomba ng tubig ng mga bumbero. Isa sa mga nakikitang dahilan ng pagsiklab ng sunog ay ang mga naipong kimikal at gas mula sa basura na nag-react sa sobrang init ng panahon. Siguro mga gas, siguro nagsabog sa ilalim. Siguro yung mga kimikal sa ilalim siguro, sir. Nakalboroto lang siya. Masyadong mainit. Dahil dyan, nakatenga muna ang mga mangangalakal. Pinagbabawal ng mga otoridad ang pagpunta sa dump site. Delikado pa raw dahil baka may biglang sumabog sa tambak ng mga basura. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Lumiyab ang isang SUV sa parking lot ng isang mall sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Sa kuha ng video, makikitang nag-aapoy ang loob ng sasakyan. Binalot pa yan ng makapal na usok. Agad namang napulang sunog gamit ang fire extinguisher ng mall. Walang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ng mga otoridad kung bakit biglang nagliyab ang sasakyan. Stranded ang ilang OFW sa United Arab Emirates nang hagupitin ng malakas na ulan ang ilang lugar sa bansa. Sa tindi ng ulan, nalubog na sa baha ang mga kalsada kaya wala nang masakyan ng mga tao. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Nagmistulang ilog ang iba't ibang parte ng United Arab Emirates kahapon. Kinagupit sila ng malakas na ulan. Sa kuha ng video na ito sa kalsada ng Dubai, lumubog sa baha ang mga kotse. Ang ilan pang sasakyan, inabandona na ng mga motorista ng ma-stranded sa baha. Apektado rin ang iba pang transportasyon. Pansamantala rin munang itinigil ang operasyon sa Dubai International Airport, gayon din sa mga istasyon ng tren. At dahil wala nang masakyan, kanya-kanyang lusong sa bahang mga residente. Ang iba, sumakay na sa rubber boat, kabilang sa mga naipit sa bahang mga OFW roon. Gaya ni Marlon na nagtatrabaho sa isang mall. Kwento niya, naglakad siya ng 4 na oras dahil walang masakyan. As in wala po. Lahat po ng mga turista wala ding available na taxi. Yung 31 kilometers, dun po sa gitna naman, siguro mga 3 hours or 4 hours na po kaming lalakad. Dahil pa rin sa kalamidad, hindi naman nakauwi sa kanilang bahay ang isa pa nating kababayang health worker sa Dubai na si Zel. Nag-video ako na naglalakad ako sa baha. I have a friend staying nearby. So sabi niya, kung hindi ka makakauwi, try to come over. Ngayon lang daw nakaranas ng ganung kalakas na ulan sa UAE ang residente na roon na si Philip. First time nangyari yun na sobrang lakas ng ulan at hangin. At sa same time, yung lightning talaga sobrang lakas din. Non-stop. Madami naglakad from work hanggang sa bahay nila for more than 5 hours or 6 hours para na makauwi. Base sa datos ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi, mahigit 1 milyong Pinoy ang kasalukuyang nasa UAE. Kasalukuyan pang hinihinga ng News 5 ng impormasyon ng Department of Foreign Affairs sa lagay ng mga Pinoy roon.
Sa ngayon, isang Emirati ang nasawi sa baha. Pinaiiwasan na rin ang mga lugar na apektado ng baha lalo't nakikitang lalakas pa ang ulan sa Dubai. Base sa ulat, sa loob ng 7 dekada ito ang pinakamatinding pag-ulan at pagbahang naranasan sa mainit at disyertong bansa ng UAE. Halos katumbas ng araw yan ng 2 taong pag-ulan. Ayon sa eksperto, epekto ng climate change ang nangyari sa UAE. I think it's due to climate change and very rapid urban development. Ngayon sa Middle East, Saudi Arabia, United Arab Emirates, yung mga nag-design ng mga drainage sewer system mula halos flood control. Base naman sa ulat ng local media, posibleng nakaapekto pa ang ginawang cloud seeding sa UAE kaya mas marami ang ibinagsak na ulan. Ang cloud seeding ay ang paghahagis ng asin sa ulap para magdulot ng ulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Bumangga sa poste ang isang senior citizen na taxi driver sa Maynila. Nahimatay siya habang nagmamaneho na posibleng dahil sa grabing init. Nagbabalik si Elaine Fulgencio. Nang hihina, nagsusuka at nagdurugo ang ilong. Ganyan dinatna ng mga rumisponding rescuer ang 64 years old na si Efren, isang taxi driver. Sumampa sa gutter at bumangga sa poste ang taxi ni Efren nang mawalan siya ng malay habang nagmamaneho sa kanto ng San Marcelino Street at UN Avenue kahapon ng tanghali. Sa paunang investigasyon, posibleng dahil sa matinding init kaya hinimatay ang driver. Lalo't sa datos, pumalo sa 41 degrees Celsius ang heat index kahapon o init na nararamdaman sa Manila. Hinang-hina yung kanyang pangatawan at nung habang tinitreat siya ay nagkaroon siya ng konting pagbamit ng blood. Sa sobrang init kasi ng panahon. Dinala naman sa Presidential Security Group o PSG Hospital ang driver. Dahil sa nangyari, todo ingat na rin ang iba pang tsoper gaya ni Tatay Vin na namamasada mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Lagi lang umiinom ng tubig, saka kontrolin yung sarili mo. Pag napagod ka, medyo hinto ka lang konti. Yung sa mga malilim, yun lang ginagawa ko. Dahil sa matinding init, inadjust na rin ang duty ng mga street sweepers sa Manila. Break time nila tuwing alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon kung kailan tirik ang araw. Maging ang mga enforcer, may water break at hindi kailangang magbabad sa init ng araw. Hindi na kailangan gumitna sa kainitan ng kalsada yung mga enforcers kung hindi naman talaga kailangan. Lagi magdala ng tubig para ma-rehydrate kasi cost talaga ng panghihina natin yung pagtuyot na yung katawan natin. Paalala naman sa publiko na gumamit din ng mga panangga sa init gaya ng payong at sombrero kung hindi maiwasang lumabas. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. 17 lugar ngayon ang nasa danger zone dahil sa matinding init ngayong araw. Naitala ng Pag-asa ang pinakamataas na heat index sa 44 degrees Celsius. Naramdaman yan sa Dagupan, Pangasinan, Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan at Catarman, Samar. 43 degrees naman sa Ambulong, Tanawan, Batangas, Dumangas, Iloilo at Giwan, Eastern Samar. 10 lugar naman ang nakaramdam ng 42 degrees Celsius na karamihan ay nasa Luzon. Halos ganyang temperatura rin ang mararamdaman sa mga nasabing lugar bukas base sa heat index forecast ng Pag-asa. Kapag nasa 42 hanggang 51 degrees ang init, nakaka-heat stroke po yan. Kaya't hanggat maaari ay huwag magbilad sa araw. Una nang sinabi ng Pag-asa na Abril hanggang Mayo ang pinaka-peak o pinaka-matindi ang mararanasang tag-init. Numipis na naman ang reserba sa supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Sa kabila niyan, hindi pa sigurado kung magkakaroon nga ng power interruption sa mga apektadong lugar. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Simula 1:00 ng hapon kanina, muling isinailalim sa yellow alert status ang Luzon at Visayas grid. Ibig sabihin niyan, manipis ang reserba ng supply ng kuryente. Hanggang alas 11 ng gabi tatagal ang yellow alert sa Luzon grid, habang hanggang alas 10 naman sa Visayas grid. Ang dahilan niyan ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, forced outage o pag-shutdown ng wala sa schedule ng mahigit 30 power plants sa Luzon at Visayas. Katumbas yan na halos 2,000 megawatts nang nawalang kuryente. Yun talaga ang malaki ang impact dito sa supply-demand balance. Hindi ako makapag-speculate kung anong naging dahilan, pero maaaring dulot rin yan, naka-aggravate din ng init ng panahon. May mga planta rin sa Luzon at Visayas na tumatakbo sa derated capacity o mas mababang kapasidad. Hindi pa masabi na NGCP sa ngayon ang dahilan ng forced outages at ng derated capacity ng ilang planta. Ang Meralco naman hindi sigurado kung magkakaroon ng power interruption ngayong Miyerkules at sa mga susunod na araw.
It's very difficult to really predict what the actual situation on the ground will be. It's a happy situation we have right now because yellow alert na lamang po tayo. But we still have to be very conscious on the demand situation forecast. Malaking tulong naman daw ang Interruptible Load Program o ILP kung saan pinapaandar ng mga malalaking kumpanya ang kanilang power generator para makabawa sa demand sa kuryente. Dahil dyan, di na lumawak at tumagal ang power interruption na naranasan sa ilang bahagi ng Luzon kahapon. Itong mga malalaking customers namin ay nag-deload ng capacity of as much as 300 megawatts. So yung 300 megawatts na yun ho yung napakinabangan ng ating mga kababayan, kasama na po tayong lahat siguro doon, na walang mga sariling generators. Kung yung 300 megawatts ay nawala, mas maraming tatamaan na residential areas sana kahapon. Aminado naman ang Meralco na pansamantalang solusyon lang ang ILP ngayong tag-init. Problema pa nila ang posibleng pagtaas lalo ng demand pagdating ng Mayo. Ang nakikita nilang solusyon dito, ibalik ang operasyon ng mga plantang nag-forced outage. Our problem concerns capacity. We need more power plants online. We need more energy. Hopefully most of this will come online and on stream soon. So that when May arrives, meron na tayong pantapat doon sa pagsipa ng demand. Ang ilang consumer naman kanya-kanyang diskarte para makapagtipid ng kuryente. Si Agnes lumalabas lang ng bahay kasabay ng pagbebenta ng mais kunyelo. Napreskuhan na, kumita pa siya. Sobrang tindi rin ng init. Kahit nasa loob ka ng bahay, mainit pa rin. Wala rin saysay yung kahit sabi mong buksan ng electric pan, yung buga ng electric pan, init pa din. Kung di na kaya ang init at kailangan ng buksan ng aircon, may payo naman ang Meralco. Ilagay mo lang sa 25 degrees. Malaking bagay na yon kung ihahantin tulad mo sa isang gumagamit ng 18 degrees. Malamig nga, masakit naman sa bulsa. Siguraduhin din daw na nakasara ng maayos ang refrigerator. Huwag itong punuin para mas tipid sa kuryente. Allow the air to circulate. Kasi pag sumingaw ang hangin dyan, yung motor mo, hindi hihinto yun. Tuloy-tuloy yun, hindi siya pagpopos. Pinatutugunan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Energy ang issue sa kuryente. Inatasan din niya ang mga opisina ng gobyerno na bawasan ng konsumo ng kuryente para mapababa ang demand. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nag-umpisa ng manghuli ang MMDA at mga LGU enforcer ng mga e-bike at e-trike na dumaraan sa mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Ang iba nahatak agad dahil nahuling nagmamaneho kahit walang lisensya. At live mula sa Reliance sa Mandaluyong, nasa Frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, gaano karami ang nahuling violators ngayong araw? Julius, ngayong araw umabot na sa 132 na mga sasakyan ang natiketan at halos 50 naman yung na-impound dahil dito sa buong araw na pag-ikot nga at nag-operate itong mga tauhan ng MMDA maging yung mga enforcers sa kada LGU dito sa Metro Manila para yan manghuli ng mga light electric vehicle gaya ng e-bike at e-trike na dumadaan sa mga pangunahing kalsada kahit total ban na simula ngayong araw. Lunes pa umarangkada ang utos na ipagbawal ang mga light electric vehicle at kuliglig sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Sa unang 2 araw, pinagbigyan at hindi muna hinuli ng MMDA ang mga pasaway na violator. Pero kaninang umaga, heto na ang eksena. Kayo po, patawid na lang po dadaan eh. Yung po, diretso mapaybay po yan eh. Pero binabayin niya pa rin po yung kahabaan eh. Wala po, dyan lang po galing oh. Alam ko naman po kasi tatawid lang sana ako boss eh. Hinuli ng mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau ang 2 e-trike na yan na dumaan sa kahabaan ng Recto Avenue. Sinubukan pang magpalusot ni namamang driver pero hindi ito bumenta sa mga enforcer. Di gaya ng MMDA, Lunes pa nag-umpisang maniket ang mga enforcers sa Maynila. Kaya halos 200 violators na ang nasampulan nila sa unang 2 araw pa lang ng ban. Ayon naman sa MMDA, malinaw naman ang umiiral na ordenansa. Bawal na ang mga tricycle, kariton, pedicab, kuliglig at mga light e-vehicles gaya ng e-bike at e-tricycle sa halos 20 pangunahing lansangan o national roads sa Metro Manila. Pwede lang sila sa mga kalsada sa looban. Ang mga mahuhuli, matiktitiketan at magmumulta.
pwede pang ma-impound kung hindi rehistrado ang mga sasakyan o walang lisensya ang driver. Sa kabila nito, may ilan na tila hindi pa rin nadadala. Gaya na lang ng driver na to na natiketa na pala kaninang umaga pero nahuli ulit matapos dumaan sa rekto kaninang tanghali. Ngayong araw lang mo siya natikitan. Ngayong araw lang din? Makulit talaga eh. Pag na-expired ko ito, kasi isang araw po ito eh. Pag pangalawa po at bukas, bumalik ko rin siya, mauuli ulit. Kukumpis kayo ng lisensya niya. Ang e-tricycle driver namang ito, nakiusap din na wag muna siyang tiketan. Pero ang ending, na-impound ang e-trike niya dahil nabistong wala pala siyang lisensya. Wala ka lisensya? Bukod sa Maynila, may mga nahatak na ring e-bike at e-tricycle sa may EDSA TAF sa Pasay kaninang hapon. Base naman sa datos ng MMDA, mula umaga hanggang kaninang tanghali, umabot na sa halos 90 sasakyan ang natiketa nila. 19 naman ang hinatak o na-impound. Julius, hindi rin nakalagpas itong patrol car ng isang barangay dyan sa Pasay dahil nga dumaan ito sa bahagi ng EDSA TAF. At para naman doon sa mga na-impound yung kanilang mga sasakyan, maaari nyo po yung makuha sa Tumana, Marikina at matubos sa halagang 2,500 pesos. Julius. Maraming salamat, Jenny Dongon. Susunod, isang PBA player nagtangka mo ng manuhol nang mahuling dumaan sa EDSA busway. Mga naglalaki ang gusali at kalsadang gawa sa asfalto, nakakadagdag ng init sa Metro Manila ayon sa Pag-asa. At sanggol sa Bukidnon, patay matapos tagain ng sariling ama. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Higit 6 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa magkakaiwalay na operasyon sa Pasay at Tacloban. Ang isa sa mga sospek sa sementeryo pa na aresto. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Sa loob mismo ng Pasay Public Cemetery, nahuli ang drug suspect na ito nitong Lunes ng gabi. Nahulihan siya ng higit 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 350,000 pesos. Kinilala ang lalaki na si alias Kim, 32 anyos, sepulturero sa sementeryo. Ayon sa mga otoridad, pinili ni Kim na sa sementeryo makipagtransaksyon dahil bukod sa malawak, madilim pa ang lugar. Itinanggi naman ng suspect ang alegasyon. Hindi daw kanya ang nakuwang droga. Nagkataon lang daw na nasa Pasay Public Cemetery siya na mag-operate ang mga pulis. Sa nagtakbuhan po yun, lang po yun, nalaglag po. Nalaglag po banda sa akin, kaya ako po naiwan dun sa may nagabulan eh. Hindi po sa akin yun. Nasa kustodiya na ng Pasay City Police Station si Kim na mahaharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala rin kawala ang delivery rider na ito na sumasideline umano sa pagtutulak ng droga sa Pasay. Aabot sa 741,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa suspect na si alias Michael. Lumalabas sa investigasyon na dati nang nakulong ang suspect dahil din sa kasong illegal na droga. Naaharap din siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bulto-bultong droga rin ang nasabat sa isang buy-bust operation sa Tacloban City. 750 grams na nagkakahalaga ng 5.1 million pesos ang nakumpiskang hinihinalang shabu sa target ng operasyon. Naaresto naman ang isang high-value target na din muna pinangalanan ng Tacloban City Police. Sinampahan na rin siya ng kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Ilang na raw ang araw ng mga jeep na hanggang ngayon ay hindi pa rin sumasali sa consolidation ng PUV modernization. Wala na raw kasing atrasan sa May 1 ang gagawing hulihan sa mga kolorum. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa 2 araw na tigil pasada na ikinasa ng manibela at piston, 3 jeep na sumama sa transport strike sa Welcome Rotonda ang na-impound ng LTFRB. Dahil umano yan sa pagiging kolorum at obstruction o pagharang sa kalye na nagdulot ng matinding traffic. Pero giit ni Manibela President Marval Buena, mga pulis ang dahilan ng traffic dahil hinarang sila. Hinihintay pa ng News 5 ang pahayag ng Manila Police District at ng Quezon City Police District tungkol dito.
Pero ang pag-impound sa mga colorum na jeep, tila patikim pa lang sa mas mahigpit na operasyon simula May 1. Yan ay matapos nagdaan ngayong araw ang isang Memorandum of Agreement kontra colorum sa pagitan ng DILG, DOTR at ng MMDA. Sa bisa ng kasunduan, bumuo ng Joint Task Force ang 3 ahensya para hulihin ang mga sasakyang iligal na nagsasakay ng mga pasahero. Pati ang mga jeep na hindi nagpa-consolidate, huhulihin din dahil maituturing na silang colorum. Yung mga hindi magpo-consolidate ay hindi na marirenew yung kanilang prangkisa. No? And pag hindi na renew yung kanilang prangkisa, they will be considered colorum. No? So kasama sila dun sa mga huhulihin natin. Ang kasunduan ay kasunod na rin ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na paigtingin ng panghuhuli sa mga iligal na pumapasadang pampublikong sasakyan. Sa dami raw kasi ng bumabiyaheng colorum, posibleng sila ang nagpapasikip sa mga pangunahing kalsada. Kung mabawasan natin ng 90%, ay malaking tulong na yan sa ating mga legitimate transport operators at malaking tulong din sa pagbawas ng trapiko. Dehado rin kasi ang mga pasahero kung masangkot man sa aksidente ang mga colorum na sasakyan. Yung nakasakay dito ay talagang hindi ko ito insured, no? Wala akong makukuha dito. At pangalawa, hindi ma-check kung ang sasakyan dito ay talagang roadworthy o hindi. Kung matitiketa ng MMDA, nasa 6,000 piso ang multa sa mga colorum. Pero kung ang Joint Task Force ang makahuhuli, nasa 200,000 pesos ang multa sa mga mahuhuling jeep, habang 1 milyong piso naman kung bus. Makakasama sa operasyon ng mga pulis para maiwasan ang tumatakas na driver o mga nambabastos sa mga traffic enforcer. Wala rin anilang lusot yung mga nagpapakilalang kamag-anak ng mga opisyal sa gobyerno. Pag may nag-name drop, hindi po namin tinatanggap. Titingnan namin kung talagang may relasyon itong taong ito at kung kasama siya doon sa grupo na nag-ooperate ng colorum. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Sementado na ulit ang sinkhole na sumulpot sa Sales Street sa Pasay. Inaspaltuhan na rin ang malaking butas at 2 linya ng kalsada. Sa ngayon, pinatutuyo pa ito. Posibleng buksan na ulit ngayong araw ang kalsada. Linggo nang sumulpot ang sinkhole na dahil daw sa malambot na lupa kasunod ng pagtagas ng tubig sa isang tubo. Mataas pa rin ang bilang ng mga kaso ng pertussis sa bansa. Ayon sa Department of Health, partikular ito sa ilang rehiyon gaya ng Cagayan Valley, Central Luzon, Northern Mindanao at Davao Region. Nasa 1,477 pertussis cases ang naitala ngayong taon kumpara sa 36 na kaso noong 2023. 63 ang nasawi. Tumaas din ang bilang ng kaso ng measles ngayong 2024. Ayon sa DOH, nasa higit 1,600 ang cases mula Enero. Nasa 300 naman ang naitala noong nakaraang taon. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Dinumog ng fans ang red carpet premiere ng cross-cultural film ni Janela Salvador at Thai superstar Win Meta Win na Under Parallel Skies. Ang ilang big stars, all out din ang suporta para sa pelikula. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfort. Dumagundong ang fashion hall sa Mandaluyong at napuno ng fans mula 1st to 5th floor. Lahat sila nagpunta para masilayan ang mga bida ng highly anticipated film na Under Parallel Skies na sina Win Meta Win at Janela Salvador. Ito ang latest cross-cultural film na hatid ng mga batang producer ng 28 Squared Studios sa pangunguna ni Richard Wan at directed by Sigrid Bernardo. Sa red carpet, full support din ng Star Magic family ni Janela. Nandoon ang kanyang Darna co-star na si Jane De Leon, KD Lex, Angie Salvacion, Kira Ballinger at marami pang iba. Halos 1 taong pinaghirapan ni na Janela at Win ang pelikula. It's something that we're really proud of and we're excited for everyone to see. Si Win, pinagkalat na raw sa mga kapwa Thai superstars ang good feedback niya sa pakikipagtrabaho kasama ang mga Pilipino. Biro pa niya, ito raw ang chinika niya. First of all, I say please come to watch my movie in Thailand. Very nice, it was like a dream come true already for me. I always dreamed to work with international actress.
Nag-throwback pa si Wen sa uber secret locations ng filming nila ni Janela sa Hong Kong, kung saan kinailangan nilang magbangka. Pero nasundan pa rin daw sila ng fans doon. Ang tindi ah! Yeah, we took a boat to Pengshao. It's like 40 minutes away from the Hong Kong. But when we finish shooting, there are some fans waiting at the port. Ang pelikulang Under Parallel Skies muna ang focus ni Janela ngayong na-postpone ng kanyang 10th anniversary concert this April. Showing na sa mga sinihan ngayong araw ang Win Janela movie. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, ready nang sumabak sa showbiz ang anak na lalaki ni Can't Buy Me Love star Ina Raimundo na si Jacob Potornac. Sa isa pong panayam, nabanggit ni Ina na may mga quality ang anak niyang si Jacob na masasabi niyang saktong-sakto sa industriya. Una na riyan ang pagiging accommodating ng kanyang anak. Game na game din daw si Jacob sa pakikisalamuha sa mga fans. Yun nga lang sa ngayon, sa baseball nakafocus si Jacob. Si Jacob ang nag-iisang lalaki sa 5 anak ni Ina sa Ukrainian-Canadian niyang mister na si Brian. Matagal nang pinupusuan ng netizen si Jacob na pang-leading man daw ang aktingan. Eto pa, ibulong na sa OG OPM fans dyan. Dahil ang Pinoy alt rock icon na si Kitchi Nadal magbabalik Pilipinas para sa isang concert. Gaganapin ang kanyang Same Ground concert sa June 2 sa New Frontier Theater sa Quezon City. Intayin po yan sa celebration ng kanyang 20th anniversary sa music. Ito rin ang kanyang pagbabalik Philippine concert scene. Sa Spain na ngayon nakabase si Kitchi kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Bago maging solo artist, nauna munang lead vocalist ng bandang Mojo Fly noong early 2000s. Susunod, kalsadang gawa sa asfalto at mga gusali nakakadagdag sa init sa Metro Manila. 18 kasama ang ilang bata patay sa baha sa Oman. At 100-day countdown para sa 2024 Paris Olympics nagsimula na. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Libo-libong jeep ang posibleng mawala sa kalsada kung hindi na palalawigin ang deadline ng PUV consolidation ngayong katapusan ng Abril. Pero ayon sa Transport Department, hindi dapat mangamba dahil may plano na sila. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa kabila ng pagtutol ng ilang transport groups, wala na raw talagang atrasan ang nalalapit na deadline ng consolidation o pagsali ng mga tsuper at operator sa kooperatiba pagpatak ng April 30. Simula sa Mayo 1, bawal na talagang bumiyahe ang mga jeep na hindi nagpa-consolidate. Alam naman natin kung sino na yung may gusto, alam na natin sino yung may ayaw. So I guess that deadline is really the best parang deadline to satisfy everybody. Ayon sa LTFRB, higit 78% ng lahat ng jeep at UV Express ang consolidated nationwide. We are comfortable with the numbers at present. Pero ang problema, nagkakatalo yan sa kada rehiyon dahil may mga lugar na marami at meron din kakaunti pa rin ang nagpa-consolidate. Sa Metro Manila, halimbawa, nasa 80% na ng mga ruta ang consolidated na pero 52% pa lang na mahigit 49,000 na namamasadang units. Ang katumbas nito, ibig sabihin, halos kalahati o mahigit 23,000 na mga PUV ang posibleng mawala sa kalsada kapag hindi pa sila sumali sa kooperatiba bago matapos ang Abril. Sa puntong ito, hindi kaya matuloy ang pinangangambahang transport crisis? Pagtitiyak ng LTFRB, hindi yan mangyayari dahil plano nilang ipasalo sa ibang kooperatiba ang mga rutang mawawala ng papasadang sasakyan. Ilalabas daw nila ang guidelines sa susunod na linggo. Kung mawawala totally itong mga kilorong vehicles, no? Marami pa rin transport organizations na willing na mag-modernize, no? Para matugunan yung mga pangangailangan ng mga pasahero natin. May mga rutang mawawala pagsapit ng Mayo, katulad na lang ng rutang Pasig-Taguig. Dahil hanggang ngayon, ayaw pa rin ng mga operator dito na mag-consolidate o bumuo ng kooperatiba o korporasyon.
May masakyan pa rin naman daw mga pasahero dahil sasaluhin ng mga ito ng kalapit na ruta kung saan consolidated ang mga operator. Pabor naman daw sa ganitong sistema ang mga operator na consolidated na. Dagdagan pa kami ng pasahero, humaba yung rota kasi mas humahaba yung rota, mas malaki ang chance na kumita. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mainit na nga, nakadagdag pa sa maalinsangang panahon ang mga kalsadang gawa sa aspalto at naglalakihang gusali. May paliwanag tungkol dyan ang Pag-asa. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Ang init! 36.9 degrees Celsius. Yan ang pinakamataas na temperaturang naitala sa Metro Manila ngayong taon. Pangamba ng ilan, baka naman umabot na tayo sa 38.6 degrees Celsius na pinakamainit na temperaturang naitala sa NCR noon pang May 17, 1915. Pagtitiyak ng Pag-asa. There's still possibility pero base po sa prediction ng Pag-asa sa ngayon ay hindi naman po mahihigitan yung ganong temperaturang. Sa sobrang init, sabi ng ilan parang feeling close ang araw. Yung para bang yung araw wala. Na ba? Oo, yung bang wala na siyang harang. Pusak apoy, nakatabi kayo. Ang mga delivery rider naman, gaya ni Leo De Paz, walang choice kundi magtrabaho kahit tirik na tirik ang araw. Nakakapaso rin daw ang init ng mismong kalsada. Para siyang nagpapawis po sa init ng yung tama ng sa kalsada, sa katawan natin. Yung singaw. Opo, pinakasingaw ng kalsada. Nakaka-apekto po sa pagdadrive. Kaya pag minsan tatabi ko na lang po sa lilim. Ayon sa Pag-asa, nakakadagdag ng init ang kalsadang gawa sa aspalto. Gayun din ang mga naglalakihang gusali. Ang tawag dyan, Urban Heat Island. Ganito yan. Imagine ninyong parang nasa loob ng malaking dome ang Metro Manila. Kapag umaga, tirik ang araw at walang ulap. Naiipon o natatrap ang direktang init sa mga kalsada, bahay at gusali. Sumisingaw naman ang init pagsapit ng gabi na hindi naman agad umaakyat dahil maulap na. Kaya mas lalong umiinit at maalinsangan. So umiinit din po yung ating nighttime temperature. Ayun. So cloudless during the day and cloudy during the night, yun po yung mas mataas ang alinsangan natin. May magagawa naman daw dito ang mga lokal na pamahalaan at developer ng mga condominium at subdivision. Pwede raw dagdagan ang urban parks. Mas maraming puno, mas bawas init. Hindi kasi gaya ng simento, hindi natatrap sa mga puno ang init. Yan ang dahilan kaya mas presko sa mga parke kaysa urban area. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. What's up mga kapatid? 100 araw na lang bago sumabak ang Pilipinas sa ating pang-100 taon sa Olympics. Dahil dyan, bumuo ng symbolic relay event ang Philippine sports officials sa SM Mall of Asia na sasabay sa lighting ng Paris 2024 Olympic flame sa ancient Greece. Pinangunahan ni French Ambassador Marie Fontanelle at Greek Ambassador Eunice Pediotics sa relay. Binubuksan ng relay ang iilang ganap habang palapit ng palapit ang opening ng Olympics sa July. Sa ngayon, may 9 na atletang Pinoy at Pinay na qualified para sa Paris at busy lahat sa paghahanda. Siyempre, nag-hope din ang lahat na madadagdagan pa ang mga listahan or ang listahan ng mga magre-represent sa atin sa Olympics. And speaking of Olympic hopefuls, may ilang Pinoy na pwedeng mag-qualify at lalaban sila sa ICTSI Philippine Athletics Championships sa May 8 hanggang 12 sa PhilSports Arena Oval. Isa dyan si Lauren Hoffman, ang 24-year-old Phil-Am hurdler na bumasag sa 100-meter women's hurdles mark ng bansa pagkatapos tapusin ito in 13.42 seconds. Sasabak din sina John Cabang na based sa Spain, Asian champion Robin Brown at SEA Games gold medalists Eric Cray, Janry Ubas at Christina Knott. Sino kaya ang lilipad din ng Paris para magdala ng pride sa bansa? Abangan natin yan. Huwag kayong alis mga kapatid, sports pa tayo mamaya. Susunod, dalagang dumayo sa sayawan, natagpo ang patay sa ilog sa Camarines Sur. Makasaysayang Stock Exchange Building sa Denmark kasalukuyang nasusunog. At libu-libong Swifties na budol sa pagbili ng fake tickets sa Eras Tour sa London.
Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Posibleng bukas pa maapula ang nasusunog pa ring historic stock exchange building sa Copenhagen, Denmark. Sa pulsa video ang pagbagsak ng spire o yung matulis na bahagi ng gusali. Agad namang nakalikas ang higit 100 empleyado ng gusali kaya wala namang nasaktan o namatay. Kahapon ng hapon nang sumiklab ang apoy sa gusaling nire-renovate ng mga oras na iyon. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. 4 na siglo na ang gusali mula nang itayo ito noon pang 17th century. Nakaranas ng matinding baha ang ilang bansa sa Middle East at Asia. Sa Oman, 18 ang patay sa baha. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sa aerial video na yan, makikita ang 2 lalaking tinangay ng baha sa bansang Oman. Makapigil hininga ang pagsagip sa kanila gamit ang helicopter. Agad dinala sa ospital ang mga sugatan. 75 residente ang nasagip. Habang hindi bababa sa 18 ang namatay. Kabilang ang 10 batang nakasakay sa bus na inanod ng baha. Maraming sasakyan din ang nawasak at nagmistulang ilog ang kalsada ng Al-Sharqiya. Matindi rin ang baha sa Bahrain. Dahan-dahan tuloy ang usad ng mga sasakyan sa kalsada. Sinabayan pa yan ng malakas na hangin. Sa aerial shot namang ito sa Kazakhstan, halos bubong na lang ng mga bahay ang makikita. Mahigit 2,000 bahay ang lubog sa baha. Lagpas 100,000 residente ang sinagip at inilikas doon. Bumisita na rin ang Pangulo ng Kazakhstan sa mga binahang lugar. Naghatid naman ng tulong ang mga sundalo. Umabot din ang baha hanggang sa kapitbahay ng Kazakhstan, ang Russia. Halos 1,000 bahay ang binaha sa Kurgan region malapit sa border ng 2 bansa. Abot hanggang hita ang baha roon. Nagtulong-tulong ang mga otoridad na bumuo ng protective dam dahil sa umapaw na tubig mula sa ilog. Samantala sa Afghanistan naman, inabot din ng baha ang mga bahay at pananim. Sa isang village, inanod ang mahigit 80 ektaryang pananim. Handa na sana itong anihin pero naunahan ang baha kaya nasira at nasayang lang. Mahigit 30 ang namatay sa baha roon habang nasa 20 ang sugatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Hindi lang isa, kundi 2 ang bagong join sa winner kapatid sitcom/game show na Barangay 5 Panalo. Ang atin namang kagawad na si Gerald Napoles. May pinaghahanda ang bagong proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Be happy. Mas maraming napapasaya, kaya ang barangay mas lumalaki. At this time, ang winner ng tambalan na Cags Gerald Napoles at SK Kayla Rivera sa Barangay 5 Panalo, mas gagawing wagi sa join sa kanilang si Joros Gamboa o Cags Jo. Actually, talaga trap yung actually. Galing sa barangay din nila ako nanggaling. Kumbaga umalis lang ako at nag-seminar sa Baguio. And ngayon bumalik ako dito sa barangay. Segue ang sitcom but wait, there's more. Dahil si former Spin Gorgeous na si Sam Coloso, makakasama rin sa ating kapatid sitcom/game show. Madami na kaming pamilya, noon kami lang ni General. Oo, 2 lang kami. So, very new na kasama ko sila Cags, sila SKKK, ayan. So, very mainit ang pagtanggap naman nila sa akin. Wala silang choice. Halos everyday ang taping ng Barangay 5 Panalo. Pero bigat pa rin sa racket ang mga bida nito. Si Cags J na may upcoming Viva film this May na Soulmates, filmed in South Korea. Kasama niya rito ang real-to-real life partner na si Kim Molina. Biro ni J, kakabugin daw niya si Kim Soo-yoon sa pelikula. Yun ang goal. Oo. Yun ang goal. Nandun tayo kagad. Pag binigay tayo ganyan chance, talo na natin. Sample naman ng Opa Titi. Ha? Oo. Ay, mapungay. Ano sa'yo?
Si Kags Jo naman, na tinagurian ng box office Lucky Charm. Natanong kung magsushoot na nga ba ng sequel ng blockbuster Kath Den film na Hello, Love, Goodbye. Ang usap-usapan pa nga, sa Canada raw ang location. How true ito, Kags Jo? Blockbuster sequel, di ba? Pero gano'n ka-excited? Ha? Doon sa sequel? Basta excited ako dito. Muna tayo focus sa Barangay 5. Mapapanood ang Barangay 5 Panalo weekdays 5:30 p.m. bago ang Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, libo-libong Swifties sa London ang nabudol sa pagbili ng mga peking tickets sa nalalapit na The Eras Tour doon ni Taylor Swift. Ayon sa isang British bank, nasa 3,000 na ang na-report na nabiktima ng ticket scam para sa The Eras Tour simula pa July last year. Sa ulat ng Lloyds Bank, umabot na rin sa 1 million pounds o mahigit 88 million pesos ang nabudol ng mga scammer. Karamihan sa mga na-report sa kanilang kaso mula sa mga peking ads mula po sa Facebook. Paalala ng mga otoridad sa London, sa mga legit ticket selling outlets lang bumili ng ticket. Sa June, ang The Eras Tour sa London. Eto pa, instant hit ngayon ang makulit na collab ng P-pop supergroup na SB19 kasama ang American singer and actor na si Max Schneider. Let's get matching tattoos. I don't wanna think it through. Baby, I'm so stupid in love with you. Acapella man, astig pa rin ang naging dating ng bersyon na yan ng Stupid in Love ni Max kasama ang Mahalima. Bago yan, nauna nang nakasama ni Max sa isang performance sa Asap Natin To, si Pira-Pirasong Paraiso star Alexa Ilacan. Bumisita sa bansa ngayong buwan si Max para sa ilan niyang mall shows. Noong 2020 lang, nag-viral din si Max matapos niyang makakolab si BTS member Suga para sa kantang Blueberry Eyes. Eto pa, pinabulaanan ng longest-running noontime show sa bansa na Eat Bulaga. Ang mga usap-usapang nalulugi na raw ang kanilang programa. Aba, may mga sinungaling na nagkakalat na nalulugi daw tayo. Tayo nalulugi? At magsasara na daw tayo. Ano? Aba, magsasara after 45 years? Kaya sa mga daparkats at saka sa mga ilang hindi daparkats, yung mga nagsasalita ng gano'n, mga sinungaling yun, huwag na kayo maniniwala sa mga yun. Ito muna ang hamon ko. Umabot lang kayo ng 15 years, baka luluhod ako sa harap nyo. Bastusan na kasi labanan eh. Bastusan na, siraan. So, walang kwenta. Mag-enjoy lang tayo. Enjoy lang. Yan ang bahagi ng pahayag ni na EB hosts Tito Soto at Joey De Leon sa episode kanina ng Eat Bulaga. Idinian lang din ni Tito Sen at Joey kasamang iba pang EB hosts tulad ni na Alan Kay at Vic Soto na walang katotohanan ang mga kumakalat na ganyang issue ng kanila'y umano'y pagkalugi online. At bilang pruweba, bukas ay maglalabas si Tito Sen ng kopya ng kanilang income tax return. Susunod, babae natagpo ang patay sa ilog sa Camarines Sur. Posibleng hinalay bago pinatay. Lalaki sa Bukidnon tinaga ang kanyang sanggol na anak. At 5-time NBA champion Derek Fisher nag-coach ng mga aspiring basketball player sa Mandaluyong. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Isinilalim na sa red alert status ang Visayas Grid ngayong gabi. Tatagal yan hanggang alas 9 mamayang gabi. Ibig sabihin, hindi sapat ang supply ng kuryente para tugunan ang demand. Itinuturong dahilan dito ang pangaba ng output ng Mindanao-Visayas Interconnection Project na sa pagpalya ng 2 power plants. Nag-abiso na ang NGCP na posibleng ipatupad ang rotational brownouts sa ilang bahagi ng Negros Occidental, Negros Oriental, Iloilo at Aklan. Maring mag-brownout din sa mga lugar na ito hanggang alas 8 ngayong gabi.
Matagumpay na nasagip ang isang truck driver at kanyang pahinante matapos mahulog sa bangin ang kanilang sasakyan. Pahirapan ang pag-rescue dahil sa taas ng bangin. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Sinuong ng mga rescuer ang bangin na ito na nasa 150 talampakan ng lalim sa Barangay Santo Tomas proper, Baguio City. Target nilang masagip ang driver at pahinante ng nahulog na truck. Nakuha naman nila ang mga biktima pero pahirapan ang pag-akyat sa kanila. Itinali sa lubid ang mga stretcher at maingat na binuhat ang mga biktima. Tumagal ng higit 2 oras bago sila naiakyat. Agad silang dinala sa ospital. Sugatan ng driver ng truck na si Sosimo Macabeo at kanyang pahinante. Ayon sa foreman na nakakita sa pangyayari, katatapos lang mag-deliver ng 2 ng mga bakal sa isang construction site. Nang papaalis ng mga ito, biglang nawalan ng kontrol ang driver tsaka nahulog sa bangin. Sabi sir nung pahinante niya, kanina pa napapansin nilang parang wala ng preno, may na yung preno. Kaya nung nung pagkatapos ng pagreskarga nung bakal, nung ay pinaandar, nagdurdiretso rito. Kaya parang ang nilalabasan, loose brake yung truck. Nagpapagaling na sa Baguio General Hospital and Medical Center ang 2. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, nanalo kanina ang Lakers sa kanilang play-in matchup kontra New Orleans Pelicans at lusot na sila para sa parating na NBA playoffs. At sakto naman dahil andito sa bansa ang isa sa Laker legends na parte ng ilang championship ng franchise. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Big time ang isa sa mga nagturo sa aspiring basketball coaches sa NBA Community Court sa Mandaluyong. Yan ay si 5-time NBA champion Derek Fisher. Bago siya pumasok sa coaching, naging integral role player si Fisher para sa Los Angeles Lakers, kasama nina Shaquille O'Neal at Kobe Bryant. 2014 nang simulan niya ang coaching stint sa New York Knicks at sunod ay sa Los Angeles Sparks sa Women's NBA noong 2018. Isa raw sa mga gustong ituro ni Fisher sa mga aspiring Pinoy basketball players ay ang kahalagahan ng teamwork. I think for coaches and players, it can't be just about you. What makes the game of basketball really special is how much you have to share with others. And so if you're a player on a team, it's not just about your stats, your numbers, how good you look. Napag-usapan din ang pagpasok ng dating team ni Fisher na LA Lakers sa playoffs matapos nilang talunin ang New Orleans Pelicans. Kumpiyansa si Fisher na mapapatoob ng Lakers ang sunod nilang ka-matchup na defending champions, Denver Nuggets. I believe this Lakers team has what it takes to possibly unseat the defending champions. I know the Lakers will be highly motivated. Nuggets eliminated them from the playoffs last year. But the playoffs are that. You beat one team, there's an even better team waiting for you. And Nagbabalita mula sa frontline, Marty Bautista, News 5. Pag-usapan natin ang play-in games kanina, nagtala si LeBron James ng 23 big points para buhatin ang Los Angeles Lakers pabalik ng playoffs. Tinalo ng LA squad ang New Orleans Pelicans 110-106. Dahil dyan, pasok sa 7th spot ng West ng kupunan at makakatapat nila ang defending champions Denver Nuggets sa first round ng postseason. Mainit pa ang dalawang rivals pagkatapos nila nagtapat last year sa Western Conference Finals kaya expect natin na bakbakan na magiging seryeng ito. Nakabawi naman ang Sacramento Kings sa Golden State Warriors at pinauwi ang Dub Nation pagkatapos ng kanilang 180-94 win. Nagpakawala si Keegan Murray ng 32 points at 9 rebounds habang hindi nakabutas ni isang beses si Klay Thompson sa 30 minutes niya sa loob. Nagkita din ang dalawa last year at tinalo ng Warriors ang Kings in 7 games sa first round ng playoffs. Kaya mainit-init ang elimination game kanina. Makakatapat pa ng Kings sa New Orleans Pelicans sa huling laro ng play-in tournament at ang mananalo ay mag-a-advance sa playoffs para makalaban ng OKC Thunder sa first round. At yan ang mga pandi ng sports news today. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Mga kapatid, usap-usapan ngayon ang pagpapalipad ng saranggolang gawa sa mga perang tig-1,000 ng isang vlogger. Nauna nang nagbabala ang Bangko Sentral tungkol sa ginawang ito ng vlogger.
bawal na bawal po kasing paglaruan ang pera. Kaugnay po niyan, pag-usapan natin ang tinaguriang butot balat lumilipad na saranggola. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung paano nga ba naimbento ang mga saranggola. Pero kung titignan ang ilang mga tala, sinasabing unang nakita ang paglipad ng mga ito sa China. Hindi nga lang malaman kung kailan eksakto, pero kasunod daw halos ito ng imbensyon ng mga papel na pangunahing gamit noon sa paggawa ng mga saranggola. Bukod sa masayang pampalipas oras o kaya naman bonding, praktikal din ang gamit ng mga saranggola, lalo na po sa militar. Ginagamit rin ang saranggola sa mga eksperimento tulad na lang ng ginawa ni Benjamin Franklin sa kidlat at kuryente. Ito rin ang pangunahing naging inspirasyon sa paggawa at pagpapalipad ng unang mga eroplano noong 19th century. Dito po sa Pilipinas, bahagi na ng ating kultura ang pagpapalipad ng saranggola. Kaya naman maraming probinsya ang nagdaraos ng kani-kanilang Saranggola Festival. Nariyan iyong Burangoy Tourism Kite Festival sa Sipalay City, Negros Occidental. Meron ding version yan ang Balayan sa Batangas na sinasalihan ng mga bata. Sa Angono naman sa Rizal, may ganyang pista rin pero ang mga pinalilipad na saranggola rito, naglalakihan, mas makukulay at may iba't ibang hugis pa. Pagdating talaga sa sining at pagkamalikhain, hindi tayo pahuhuli. Lilipad at lilipad ang ating galing. Dahil natural na sa atin ang lagi naming sinasabing, ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, isang PBA player nagtangkaw manong manuhol nang mahuling dumaan sa EDSA busway. At pampagood vibes, silipin ang ilang makukulit na larawang kinatutuwaan online. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Isang PBA player ang nahuling iligal na dumaan sa EDSA busway. Ayon po yan sa SAICT o Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Nagtangka pa raw siyang manuhol ng titikitan na. At live mula sa EDSA North Avenue, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, sino itong PBA player na ito? Oo, Cheryl, siya si Raymond Almazan at nahuli nga siya, tulad ng sinabi mo, nahuli siya ng mga enforcer dito sa EDSA busway. At makikita nyo naman sa mga oras na ito, agad kumikilos ang mga enforcer kapag may sumusulpot na sasakyan na hindi naman pampasaherong bus. Kanina nga lang may nasampulang ambulansyang wala naman palang sakay na pasyente. At yun nga, ito na nga ang kwento nung nasitang motoristang basketball player. Huli sa akto ang paglabas ng isang motorista ng pera ng masita ng mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa EDSA busway nitong Lunes. Agad tinanggihan ng mga enforcer ang pera kaya hindi na rin nila alam kung magkano ito. Ayon sa social media post ng SAICT, ang driver na nagtangka umunong manuhol ay si PBA player Raymond Almazan. Hindi idinetalye ng Department of Transportation kung ano ang katuwiran ni Almazan kung bakit siya dumaan sa busway. Pero paalala ng ahensya, mahigpit ang patakaran na nagbabawal sa pagdaan ng mga pribadong sasakyan sa EDSA busway. Kahit pa isa siyang celebrity, kahit pa siya ay anak ng isang general, ipatutupad pa rin po yung rules ng busway. Tinikitan pa rin si Almazan na napag-alaman din na hindi nagdala ng registration ng sasakyan. Wala pang pahayag si Almazan sa issue. Ang PBA Commissioner's Office naman, ipinatatawag na raw si Almazan. Sa ngayon, wala pa ngayong isinasampang reklamo laban kay Almazan kaugnay sa tangkang panunuhol. Pero ilang beses nang nagpaalala ang mga otoridad na mananagot sa batas ang sinumang manunuhol sa mga traffic enforcer. Bukod sa PBA player, may nahuli ring ambulansya sa NEPA Q-Mart sa Quezon City. Wala na ring bitbit na registration ang nagmamaneho at wala pang sakay na pasyente.
Pinara rin ang sasakyan ng PNP Soco na hindi raw otorisadong gumamit ng busway. Bukod sa mga pampasaherong bus, tanging mga PNP vehicles lang na may operasyon, ambulansyang may pasyente at truck ng bumbero ang pwedeng dumaan sa EDSA busway. Gayon din ang sasakyan ng presidente at vice-presidente, Senate President at House Speaker at Chief Justice. May multang 5,000 piso ang unang paglabag sa pagdaan sa busway. Kapag nakaapat na atraso, aabot yan sa 30,000 piso at kanselasyon ng lisensya. At bukod dyan, ipinagbabawal ng Revised Penal Code ang panunuhol sa otoridad. Pwede kayong makulong ng hanggang 12 taon. Eto na nga, sa mga oras na ito, eto yung sinasabi ko sa iyo, Cheryl, na may mga sinisita talaga ang mga enforcer ng DOTR SAICT tulad nitong ambulansyang ito. Wala daw silang emergency, kaya titikitan ito ng disregarding traffic sign. Meron naman daw ORCR ang ambulansyang ito. So aalamin natin ang detalye nito. At sa mga oras na ito rin, paparating din naman ang mga bus galing PTEX. Kung sisilipin natin, medyo punuan pa rin sa mga oras na ito dahil nga galing silang rush hour at mga nag-uuwian ng mga tao galing sa trabaho. At patuloy ang pagbabantay ng DOTR SAICT. Handa silang pumara sa mga sasakyan na hindi bus tulad ng ambulansyang ito na nasa EDSA busway. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mabigat ang trapiko. Mabigat. Ito, dito tayo sa pampagaan ng pakiramdam. Ito, minsan kasi, di ba, kahit pagsuscroll lang online, na-achieve na natin, gumagaan na yung pakiramdam natin. Dami kasing laman eh. Paano ba naman nga, nagkalat sa internet ang ilang larawang mapapanye ka na lang. Silipin na natin ang mga makukulit na post na yan sa Kwentos ng Minuto ni Mark Logan. Satisfied customer ka ba kapag nagpaparibond? Chicken in Lasal? Meron po ba kayong Pork Ateneo o kaya Arellano University? On the wings of love, up and above the clouds. Ipagluto mo nga ako ng nilaga, may beef dyan sa kusina. Hindi ka kaya ma-stress sa ganitong signage? Malamig na yelo. Yung bigas na 44 pesos per kilo. Mainit yan pag bagong luto. Kaibigan, tara, usap tayo. Ito ang aking first job experience with pay. Kayo ba? Pangarap niya ay maging star dancer. Claim it. Kung ang homework tukuyin ang tunog ng uod, sabihin mo sa mama mo, Ma, ikaw na magtuloy ng pangarap ko. Nagbabalita para sa Frontline, Mark Logan, News 5. Bibili ako nung malamig na yelo. Saka yung ano ba yung bigas na mainit magluto? Siyempre. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw nito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.